Sino ba ang mga pwedeng maging presidente sa 2028 na sa tingin natin ay hindi po namin ito ini-endorso, sa tingin natin ay okay para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino? Ako ano, 'di ba nagsabi na si VP Lenny na hindi na siya tatakbo, which is I respect that. Mm. Sa akin ang dapat na tumakbong presidente hindi dapat mabait, hindi dapat kasi 'pag masyado kang mabait katulad natin, naabuso tayo, naloloko tayo, eh. Dapat ito yung isang presidente din na may puso para sa Pilipinas. Tapos ito, una sa kanya yung Diyos, yung bayan, yung komunidad at pinakahula yung sarili. Dapat ano siya, selfless. Sino-sino ba dapat ang mga nasa hanay Ikaw ba ngayon? may mapupusuan ka bang personalidad? Tingin ko, ang problema lang, di ba, si Trillanes, dahil na-vindicate siya eh. Ang sinusulong niya, hindi sarili niya eh. Di ba, it's more of the country. Kaso nga, yung winnability niya, medyo questionable. So sana lahat ng mga botante natin, merong talino, merong ganong pagtitimbang. Sa ngayon, parang ano ba, So isa si Trillanes Risa sa Ontiveros. naiisip mo, ayan. Pakita Ayan. natin, yan. Ayan, Si Senator Antonio Trillanes. although ako, medyo ano rin ako siya dahil yung yabang factor niya, medyo umaangat. Aminado naman siya na mayabang siya dahil siguro, gumraduate na cum laude, tapos nag-aral ng engineering sa Mapua. Tama ba ako? So talagang meron siyang something to give on the table. Pero in terms nga doon sa mga masang Pilipino na kaya ba niyang magbudots? Kaibigan, sino ang napipisil mo bukod sa iyo? Ang isa sa napipisil ko talaga na pwedeng tumakbo, eto, yan. Pwedeng pang presidente. Si Attorney Luke Espiritu para sa akin. May tapang, may malasakit sa manggagawa, galing sa masa, abogado, tsaka matapang. Kaya nga nung sabi mo, kailangan natin ng matapang. Ako dito, si Attorney Luke, talaga naniniwala ako na kapag yan na naluklok, hindi siya galing sa elite eh. Hindi siya galing sa mayayaman. Galing siya sa karaniwan tao. So I think yung mga programang ipapatupad niya ay bago. So kaya Tumakbo na ba si Attorney Luke sa Kongreso? Senador, tumakbo siyang senador, nakakuha siya ng 4 million. Sa Kongreso muna tapos senador kasi parang yung mga tao, 'di ba, medyo ano din eh, mapanuri eh. So siguro parang yung level parang si Yorme, councilor, vice mayor, tapos mayor, tapos tumakbo ng presidente, lot-lot. So ang tingin ko pwedeng tumakbo, kaya lang nga yung winnability. So dapat i-prove muna dun ang problema nga 'di ba sa Senado hindi nakalusot eh. So ano yung reason why, 'di ba? So Sa akin naman kasi, kung talagang gusto natin ng pagbabago, ang una natin dapat tingnan ay plataforma at saka kakayahan. Kasi kung tumingin tayo sa winnability, tapos na agad yung halalan. Ibig sabihin, o di si Sara Duterte na. ang problema kasi yung mga masasakyan mong mga jeepney driver, yung mga taxi driver, hindi sila parang opinionated din yung mga yan. Tapos pinaniniwalaan nila kung ano yung anong tawag yan, yung mga populist. So tingin ko dapat yun ganun eh. Somebody, mo, kaya nanalo si Duterte, di ba? Dahil populist siya eh. So ayun. Pero bukod doon, isa pang pwede na maging presidentiable. Ayan, si Senator Risa Ontiveros. Ayan, babae pero lumalaban. Lumalaban. Kaso nga dapat i-head on niya yung issue sa kanya dahil yung mga bobong DDS until now ibinabato pa rin yung PhilHealth issue. 'Di ba nagkaroon ng controversy sa PhilHealth 2009 hanggang 2013. Naging part siya ng board ng PhilHealth 2014. So paano ka magiging part nung controversy na yon kung pumasok ka tapos na, 'di ba? Parang tapos may mga batas siya na isinulong at kinwestiyon niya yung PhilHealth. So parang until now hindi nabubura yun eh. So dapat i-face ni Senator Risa Hontiveros head on. Tapos nga ni-research ko yung kaso niya. So sabi ko ang daming fake news
na nagsi-circulate. Eh, yung mga botante natin, yun, naniniwala sila dun sa mga fake news na yan, eh. So, dapat i-head on natin. Ang inaano ko nga kung paano natin malalabanan